Magandang araw po sa kanilang lahat. So para po sa kaalaman nila, every 6 hours po ay nagpapalabas tayo ng update, yung tinatawag nating Tropical Cyclone Bulletin, hinggil nga sa tropical storm na si Christine or Trami ang international name. At ito po ang nilalaman nating latest weather bulletin. So makikita natin sa satellite image animation ng sentro ng bagyong si Christine ay offshore pa. Nasa karagatan pa po. Pero pansinin natin yung malawak na kaulapan na lalong-lalo na dito nga sa west semicircle na tinatawag natin itong bagyo, talagang tumatama na sa ilang bahagi ng ating bansa, particular na sa mga lalawigan, sa eastern section ng Luzon, ng Visayas at ilang bahagi ng northeastern part ng Mindanao. Kaninang alas 4, ang sentro ng bagyong si Christine ay tinatayang nasa layong 390 kilometers ang layo silangan ng Daet, Camarines Norte. Tropical storm category, lakas ng hangin, umabot hanggang 75 kilometers per hour malapit sa gitna nito at yung pagbugso ng hangin, abot naman hanggang 90 kilometers per hour. Sa ngayon, kumikilos sa direksyong west-northwestward naman sa bilis na 15 kilometers per hour. At bagamat malayo pa yung sentro nito, mayroon na po tayong nakataas na tropical cyclone wind signal sa ilang bahagi nga ng ating bansa. Sa ngayon, wind signal number 2 nakataas po dito sa mga areas na naka-highlight ng yellow sa lalawigan ng Catanduanes, sa eastern portion ng Camarines Norte at Camarines Sur, sa eastern portion ng Albay ng Sorsogon, sa northeastern portion ng Northern Samar at dito sa northern portion ng Eastern Samar. So ito pong mga lugar na ito makakaranas ng masungit na panahon. Maalon hanggang sa napakaalong karagatan. Pag sinabi nating masungit na panahon, mga pag-ulan na pwedeng magdulot ng mga pagbaha, lalong-lalo na sa low-lying areas, pagguho ng lupa sa mga areas na malapit sa paanan ng bundok, lalong-lalo na kung ilang araw na pong nag-uulan sa mga nabanggit nating lugar. At the same time, yung mga bahaging karagatan, maalon hanggang sa napakalon. Bukod pa sa malalakas na hangin na pwedeng makapagpatumba ng iba't ibang uri ng halaman, makasira ng mga ilang istruktura, lalong-lalo na yung mga bahay na gawa sa mga magagaan na bagay, yung mga nipa, hat sa mga kanayunan, ay maaring masira po dala ng malakas na hangin na dulot nga ng bagyong si Christine. Samantala, yung mga lugar na naka-highlight ng light blue, warning signal number 1 naman po ang nakataas. Dito sa may bandang Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, sa Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Cagayan kasama nga yung Babuyan Island, dito rin sa lalawigan ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora, Nueva Ecija at Tarlac. Warning signal number 1 din sa Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, dito sa Metro Manila, ganun din sa Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, sa Quezon kasama nga ang Pulilo Island, Occidental Mindoro kasama ang Lubang Island, Oriental Mindoro, sa Masbate kasama ang Ticao Island at Burias Island, Marinduque, Romblon. So meron din tayong warning signal number 1 sa natitirang bahagi ng Camarines Norte, natitirang bahagi ng Camarines Sur, natitirang bahagi ng Albay at ng Sorsogon, dito nga sa natitirang bahagi ng Eastern Samar at ng Northern Samar, sa lalawigan ng Samar, sa Leyte, Biliran, Southern Leyte, Dinagat Island, Surigao del Norte, kasamang Siargao, Bukas Grande Group. Yung mga lugar naman na may warning signal number 1, posibleng makaranas ng mga pag-ulan at paminsan-minsang pagbugso ng hangin na may katamtaman hanggang sa maalong mga karagatan. So maaring madagdagan pa yung mga lugar na may warning signal number 2 habang papalapit po ang bagyong si Christine sa ating bansa. Kaya tayo po dito sa Pag-asa, every 6 hours ay magpapalabas ng latest update hinggil nga sa bagyong si Christine. So ano nga ba inaasahan natin? Yung mga paulan na dala ni Christine, inaasahan natin na pwedeng maranasan intense to torrential rains or more than 200 millimeters of rains ngayong araw sa lalawigan ng Catanduanes, sa Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, at Northern Samar. Samantala, heavy to intense rains naman, Masbate, Samar, Eastern Samar, Isabela at Quezon. Habang moderate to heavy rains naman ngayong araw, natitirang bahagi ng Cagayan Valley, ganoon din sa Cordillera Administrative Region, sa Aurora, sa Nueva Ecija, sa Romblon, sa Marinduque at sa natitirang bahagi ng Visayas. Then habang lumalapit ngayong bagyo, bukas naman inaasahan natin intense to torrential rains or more than 200 millimeters of rains sa lalawigan ng Cagayan, Isabela, Apayao at Ilocos Norte. Heavy to intense naman sa natitirang bahagi ng Cordillera Administrative Region, natitirang bahagi ng Cagayan Valley, sa natitirang bahagi ng Ilocos Region at sa Central Zone. Samantala, moderate to heavy naman, Calabar Zone, Metro Manila, Oriental Mindoro, Camarines Norte at Camarines Sur bukas.
Sa darating naman na Webes, bagamat wala tayong inaasahan na intense to torrential rains, may inaasahan po tayong heavy to intense rains sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Zambales at Bataan, habang moderate to heavy rains naman sa natitirang bahagi ng Central Luzon, sa lalawigan ng Cavite, Laguna, Rizal, sa Metro Manila at Oriental Mindoro. So, mapapansin natin, initially, yung mga lugar na makakaranas ng matinding pag-ulan, yung mga lalawigan sa silangang bahagi ng Luzon at ng Visayas. Pero gaya ng binanggit ko, habang lumalapit or lalapit ang bagyo sa kalupaan ng ating bansa, mag-escalate sa mga looban, yung mga lugar na pwedeng makaranas ng mga matitinding pag-ulan. Kaya yun pa rin yung paalala natin, yung mga pag-ulan pwedeng magdulot ng mga pagbaha sa low-lying areas. Pwedeng magdulot ng pagbaha sa mga areas na malapit sa ilog, lalo na kung aapaw yung mga water levels na nabagit nating ilog. At pwede rin magdulot ng pagguho ng lupa sa mga lugar na malapit po sa paanan ng bundok. Pinapayaw natin yung mga kababayan natin na maging alerto. Patuloy na makapag-ugnayan sa kanilang local government at saka local DR officials para sa mga disaster preparedness and mitigation measures. Samantala, pag-usapan natin yung lakas naman ng hangin. Ngayong araw, may posibleng makaranas na malalakas na hangin, pabugso-bugso dito sa may bandang Batanes, Babuyan Island, Ilocos Region, Palawan, Romblon, Aklan, Antique, Negros Island Region, ganun din sa Central Visayas, Southern Leyte, Zamboanga del Norte, Northern Mindanao, dito sa Dinagat Island, Surigao del Norte, Agusan del Norte, Sarangani, Davao del Sur at Davao Oriental. So mapapansin natin, hindi lamang po yung mga lugar na may warning signal ang posibleng makaranas ng pagbugso ng hangin, kundi maging itong mga lalawigan na nabanggit natin ngayong araw, bukas naman, Mimaropa, Visayas at Mindanao. Mga lugar na outside the warning signals itong binababanggit natin. At sa darating naman na Huwebes, sa Mimaropa, sa buong Bicol Region at sa buong Visayas, sa Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Zamboanga del Norte, Lanao del Sur, Northern Mindanao, ganun din sa Dinagat Island, Surigao del Norte, Davao del Sur at sa Davao Oriental. So itong mga pagbugso ng hangin, gaya na nabanggit natin, pwede rin makasira ng mga ilang istruktura, makapagpatumba ng mga pananim, ilang uri ng mga pananim. At dun sa mga lugar na may warning signal, pwede makapagpatumba po ito ng mga poste ng kuryente. Kaya mag-iingat po yung mga kababayan natin. As much as possible, manatili sa loob ng bahay habang nananalasa or bago pa manalasa, habang nananalasa at kapag kalalagpas pa lang po yung epekto ng bagyo sa kanilang lugar. In terms of movement, pag-usapan naman natin. Ano yung inaasahang pagkilos sa susunod na 2 hanggang 5 araw, So, 24-hour forecast or yung magiging posisyon muna ng bagyong si Christine bukas ng hapon. Ito po yung posisyon natin ngayon alas 2 ng hapon. At bukas ng hapon, inaasahan natin, nasa may bandang 180 kilometers silangan ng Kasiguran, Aurora ang tinatayang sentro ng bagyong si Christine. Samantala, sa darating naman na Huwebes ng hapon, inaasahan natin na posibleng natawid na nito ang kalupaan ng Northern Luzon area at halos nandito na siya sa coastal waters ng Bulinaw, Pangasinan. Sa darating naman na Biyernes ng hapon, posibleng halos malapit na siya sa northwestern boundary ng ating area of responsibility. At sa darating naman na Sabado ng hapon, ay posibleng tuloy na itong nakalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngayon, tingnan natin yung area of probability na tinatawag natin. So, ang sentro ng bagyong si Christine pwedeng kumilos along the center track or we're not ruling out the possibility na pwedeng bahagyang pakanluran, pahilaga, or patimog ang maging actual na pagkilos. Kaya po, ang mga lalawigan ng Cagayan, ng Isabela, ng Aurora, ng Quezon, dapat maganda sa possible landfall scenario. At yung buong Luzon, actually, dapat naman maghanda sa posibleng epekto nitong bagyong si Christine. Ngayon, in terms of coastal water condition, dahil nga sa inaasahan natin na paparating itong bagyo si Christine, posibleng umabot pa sa tropical storm or kung titingnan natin dito ay severe tropical storm category. Ang mga coastal waters nitong Bicol Region, ilang bahagi ng Quezon, ng Aurora, ng Isabela at ng Cagayan, kasama na ilang bahagi po ng Babuyan Group of Island ay posibleng makaranas ng mga pagtaas ng pag-alon, minimal to moderate risk of storm surge in the next 48 hours. Itong mga na-highlight nating lugar. Now, pwede pang maging mataas ito hanggang sa tuloy na makatawid itong bagyo sa ating bansa. Mag-update din po tayo ng ating storm surge warning kasabay ng pag-update natin ng ating mga tropical cyclone bulletin.
Now, in terms of sea condition pa rin, sa ngayon wala pang inaasang matitinding pag-alon sa kanlurang bahagi ng Luzon. Makikita natin almost nasa silangang bahagi ng at northern at saka eastern seaboard ng Luzon at ng Visayas yung ating gale warning. Kapag may gale warning po tayo, inaasahan natin na posibleng umabot ng more than 63 kilometers per hour yung lakas ng hangin at ang sea condition natin magiging maalon hanggang sa napakaalon. From 2.8 to 4.5 meters ang magiging taas ng pag-aalon dito sa mga seaboards na naka-highlight ng red. Hanggat maaari, huwag na pumalawad dito ang anumang uri ng mga sasakyang pandagat. At patuloy nga po tayong magbibigay ng update regarding the Tropical Storm Christine, yung weather advisory natin regarding the rainfall, expected rainfall conditions sa ilang bahagi ng ating bansa, at maging yung storm surge warning natin. Ang susunod pong update ay mamaya namang alas 11 ng gabi.